Ano nga ba ang kaparusahang nakalaan para sa mga mananampalatayang tumalikod sa Diyos? Pagkawala nga ba ng kaligtasan ang tinutukoy ng Hebrews chapter 6 verses 4 to 6? Babasahin ko sa Magandang Balita, Biblia. Sapagkat paano pang panunumbalikin upang magsisi ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya? Dati naliwanagan na sila, nakalasap ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahayag sa panahong darating. Kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaaring panumbalikin upang magsisi, sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Yan ang ating tatalakayin sa pagpapatuloy natin sa ating pag-aaral sa Hebrews chapter 6 verses 4 to 6 dito sa Expositors Edition, where we preach the Word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po si Pastor Eric Cortez. Sa ating nakarang episode, sinagot natin ang katanungan kung mga mananampalataya o hindi mananampalataya ang tinutukoy sa Hebrews chapter 6 verses 4 to 6. Ang sagot natin ay oo. Mga mananampalataya ang tinutukoy sa mga talatang ito. Sinagot din natin ang tanong sa kung ano ang kasalanang nagawa nila. Ang ating sagot, binalaan sila na huwag tumalikod sa pananampalataya. Sa madaling salita, apostasy. Sasagutin naman natin ngayon ang tanong kung ano talaga ang kaparusahang ibinabala dito sa Hebrews chapter 6. Naniniwala ko na kailangan nating sagutin ang mga tanong na ito upang maayos nating ma-interpret ang Hebrews chapter 6. Muli, basahin natin ang Hebrews chapter 6 verses 4 to 6. Sapagkat paano pang panunumbalikin upang magsisi ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya? Dati naliwanagan na sila, nakalasap ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahayag sa panahong darating. Kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaaring panumbalikin upang magsisi, sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Kaya natin sinasabing mga mananampalataya ang binigyang babala dito ay sapagkat nakita natin na halimbawa na ang salitang naliwanagan na ay patungkol sa mga mananampalataya dito sa Book of Hebrews. 2 beses
ginamit sa Hebrews ang salitang ito. Ang una dito sa Hebrews chapter 6 at ang pangalawa ay sa Hebrews chapter 10 verse 32. Alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan kung paanong kayo'y nagtiis ng matinding hirap matapos na kayo'y maliwanagan, ngunit hindi kayo nagpadaig. Malinaw sa context na mga mananampalataya nga ang tinutukoy dito sapagkat ang sabi sa verse 39, ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga may pananampalataya at naliligtas. Kaya mga mananampalataya ang tinutukoy ng mga naliwanagan na. Nakita din natin ayon sa ating pag-aaral na ang mga salitang nakalasap ng makalangit na kaloob at nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos ay nagpapatunay na naranasan nila ang makalangit na kaloob at ang kabutihan ng salita ng Diyos. Hindi ito patikim lang sa kanila. Sa salitang Griego, ang salitang kaloob dito ay doreia na tumutukoy sa kaligtasan. Ayon kay Joseph Dillow sa kanyang aklat na Final Destiny, The Future Reign of the Servant Kings, every usage of doreia in the Bible refers to the bestowal of some divine gift, spiritual and supernatural, given to man. In each case, unless Hebrews 6 is an exception, the receiver of this gift is either regenerate already or saved already, or the gift itself is regeneration or salvation. Dagdag pa dito, ang mga salitang naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo ay patunay din na mga mananampalataya sila, sapagkat hindi ka makakatanggap ng Espiritu kung hindi ka pa Kristiyano. That means they were not merely exposed to the Spirit and His work, but they actually experienced Him and His transforming power. They received the Holy Spirit. Matindi ang kasalanan na pinangangambahan na baka magawa nila. Ayon sa Hebrews chapter 6, verse 6, kapag sila'y tumalikod pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaaring panumbalikin upang magsisi, sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Kapag ang isang mananampalataya ay tumalikod sa Panginoon, ang babala, hindi na sila maaring panumbalikin upang magsisi. Lumalabas na hindi dahil sa hindi nila magawang magsisi, kundi ayaw na nilang magsisi. Ayon kay Kenneth Yates, sa kanyang aklat na Hebrews, Partners with Christ, but the believer who renounces Christ has rejected the sacrifice that provides such daily forgiveness. There is no way for such a Christian to avoid the discipline of God in his life on such sin. And such a believer
has committed a very serious sin. Kaya nga ang panawagan sa Hebrews chapter 3 verses 12 to 13, mga kapatid, ingatan ninyong huwag magkaroon ang sino man sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya na siyang maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. Sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pang ngayon upang walang sino mang madaya sa inyo ng kasalanan at sa gayoy maging matigas ang puso. Kumbaga, ito ang tinatawag na the point of no return. The point of no return. If they reach this state, this spiritual state, there is no changing the course of discipline. Nagmatigas na kasi sila laban sa Panginoon. Ayon nga sa Grace New Testament Commentary, to refuse God's plan, however, is to choose God's judgment from which there is no escape. The book of Hebrews proves that true believers can and do turn away from God. That true believers can commit the sin of apostasy. That is why the author of Hebrews called on these believers to repent or else suffer the consequences. Ito ay nagsisimula sa hindi nila pagpapahalaga sa kaligtasang kanilang tinanggap mula sa Panginoon. Ang mabigat, hindi nila matatakasan ang parusang ito. Ayon sa Hebrews chapter 2 verses 1 to 3, kaya nga dapat lalo nating panghawakang mabuti ang mga narinig natin upang hindi tayo maligaw. Ang mensaheng ipinahayag sa pamamagitan ng mga anghel ay napatunayang totoo. At sino mang lumabag o hindi sumunod dito ay tumanggap ng kaukulang parusa. Gayon din naman, paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin pahahalagahan ang napakadakilang kaligtasang ito? Kaya ayon kay David De Silva sa kanyang aklat na Perseverance in Gratitude, a socio-rhetorical commentary on the Epistle to the Hebrews, neglecting such a great salvation arouses the danger of inescapable punishment, since the proper response to great benefits is to remain mindful of them and continue to respond gratefully toward the giver in reverence, loyalty, and service. So, what kind of punishment awaits them? Ano nga bang kaparusahan ang naghihintay sa mga mananampalatayang tatalikod sa Panginoon? Bago po tayo magpatuloy sa ating pagtalakay, kung kayo po ay na-bless sa ating episode, maaari po bang paki-like at paki-share ang ating pong video? At kung hindi pa po kayo nakapagsusubscribe sa ating YouTube channel na Expositors Edition, just click the subscribe button, and para wala kayong ma-miss na anumang episode ng Expositors Edition, hit the notification bell. Maliban pa po sa ating YouTube channel,
Ang Expositors Edition ay napapakinggan din po sa CARE 104.3 D-Way FM sa Bicol at sa 1116 DXAS, your community radio sa Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Balik po tayo sa ating pagtalakay. Ano nga bang kaparusahan ang naghihintay sa mga mananampalatayang tatalikod sa Panginoon? May mga nagtuturo na tumutukoy daw ito sa pagkawala ng kaligtasan. Sabi ko nga, may mga nagtuturo na hindi talaga sila mananampalataya sa umpisa pa lang. Kaya kung tumalikod sila sa pananampalataya, hindi kasi talaga sila mananampalataya sa umpisa pa lang daw. Subalit nakita nga natin na ang tinutukoy dito ay mga mananampalataya. Ngayon ang tanong, ito ba ay nangangahulugan na maaaring mawala ang kaligtasan ng isang tunay na mananampalataya? Kaya kung hindi daw magbabalik loob ang mga taong tatalikod sa Panginoon, ay tiyak na mapapahamak sila. He will suffer according to them. He will suffer destruction in hell. The believer that will commit the sin in apostasy will suffer destruction in hell, will suffer the loss of his salvation. Ayon kay Grant Osborne, sa kanyang presentation ng Classical Arminian View sa 4 views on the warning passages in Hebrews, Hebrews is describing a very real danger of apostasy that true believers can commit. And if they do so, it is an unpardonable sin from which there is no possibility of repentance, but only of eternal judgment. Kaya sinasabi ng mga nagtuturo na tumutukoy daw ang Hebrews 6 sa pagkawala ng kaligtasan ay dahil po sa verses 7 and 8. Sapagkat pinagpapala ng Diyos ang lupang pagkatapos tumanggap ng masaganang ulan ay sinisibulan ng halamang pinapakinabangan ng mga magsasaka. Subalit kung mga damo at halamang matitinik ang tumutubo doon, walang kabuluhan ang lupang iyon at nanganganib pang sumpain ng Diyos at tupukin sa apoy. Inihalin tulad dito ang mga mananampalatayang tumalikod sa lupa na sa halip na magbunga ng ani ay tinubuan ng mga damo at halamang matitinik. Sa halip na mapakinabangan, nawalan ng kabuluhan ang lupa. At dahil sinabi sa verse 8 na nanganganib pang sumpain ng Diyos at tupukin sa apoy, pinaniniwalaan na ito ay tumutukoy sa walang hanggang kaparusahan sa apoy ng impyerno. So, it is concluded that they will burn in hell because they have burned the bridge to heaven already by mocking the Lord who built that bridge. Wala na raw nakalaan na kapatawaran para sa kanila. Ayon nga kasi sa Hebrews chapter 10 verses 26 to 27, matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at sadyain pa rin nating magkasala, wala nang handog na mayaalay pa para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang naghihintay na lamang sa atin
ay ang kakilakilabot na paghuhukom at ang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. Dahil dito, hindi na sila makakatakas mula sa kaparusahan ng Diyos. Ngunit kung pagkawala ng kaligtasan ang itinuturo dito, lalabas na irreversible. Wala nang ikalawang pagkakataon ang mananampalatayang tatalikod. Sapagkat ang sabi nga sa Hebrews chapter 6 verse 4 at verse 6, sapagkat paano pang panunumbalikin upang magsisi ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya. Kapag sila'y tumalikod, matapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaaring panumbalikin upang magsisi, sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Ang sabi nga sa Christian Standard Bible, for it is impossible to renew them to repentance. Kumbaga, once lost, always lost na. Once lost, always lost. Ngunit, hindi lang pagkawala sa kaligtasan ang posibleng tinutukoy sa Book of Hebrews. Totoo na inihalin tulad sa lupang tinubuan ng mga damo at halamang matitinik ang mga mananampalatayang tumalikod. Subalit, hindi ba sinusunog ng magsasaka ang mga damo at iba pang mga halamang walang silbi na tumubo sa lupain para pakinabangang muli ang lupain? Hindi naman mismong ang lupain yung talagang sinusunog. Saka, hindi naman dahil nabasa natin ang salitang apoy, automatic na impyerno na ang tinutukoy dito. Personally, I believe the book of Hebrews was referring to something else. Naniniwala po ako, hindi pagkawala ng kaligtasan ang tinutukoy dito. Makikita natin sa Hebrews na inihalin tulad ang mga unang nakabasa nito sa mga Israelita noong pagala-gala pa sa ilang sa wilderness ang bansa. Ganito ang mababasa natin sa Hebrews chapter 3 verses 7 to 12. Kaya tulad ng sinabi ng Espiritu Santo, kapag ngayon ang tinig ng Diyos ay narinig ninyo, huwag patigasin ang inyong mga puso tulad noong maghimagsik ang inyong mga ninuno doon sa ilang nang subukin nila ako. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong mga magulang. Bagamat nakita nila ang mga ginawa ko sa loob ng 40 taon. Kaya't napuot ako sa kanila at sinabi ko, lagi silang lumalayo sa akin. Ang mga utos ko'y ayaw nilang sundin. At sa galit ko, ako ay sumumpang hindi nila kakamtin ang kapahingahan sa aking ipinangakong lupain. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag magkaroon ang sinuman sa inyo ng pusong masama at walang pananampalataya na siyang maglalayo sa inyo sa Diyos na buhay. Dito binanggit sa Hebrews ang Psalm 95 upang bigyang babala ang mga Hebreyong Kristiyano na wag na nilang uulitin ang pagkakamali
ng kanilang mga ninuno. Matatandaan natin na tinubos ng Panginoon ang bansang Israel mula sa pagkakabihag sa bansang Egypt. Ngunit dahil sa katigasan ng kanilang ulo, ang malungkot, hindi sila nakapasok sa lupang pangako. Ito ang susi para maintindihan natin ang kaparusahang tinutukoy sa Hebrews. Ayon nga kay Andy Woods, sa kanyang The Paradigm of Kadesh Barnea as a Solution to the Problem of Hebrews chapter 6 verses 4 to 6 na inilathala sa Schaeffer Theological Seminary Journal, the author of Hebrews connects the sin of the Exodus generation with that of his audience in order to show them that they too would irrevocably forfeit blessings if they imitated the distrust and disobedience of the Exodus generation. Hindi kaligtasan ang maaaring mawala sa mga mananampalatayang tumalikod, kundi ang maaaring mawala ay ang mga pagpapala ng Diyos na laan sana para sa mga sumusunod ng tapat sa Kanya. Ayon pa kay Woods, at Kadesh Barnea, the nation experienced an irrevocable loss of blessings. Similarly, the addressees of Hebrews were believers on the verge of irretrievably forfeiting blessings, which consisted of maturing in Christ. What was lost at Kadesh Barnea was non-soteriological in nature, was not salvation in nature, but rather was related to additional rewards or blessings. Kaya nga, ang paalala ng Hebrews sa mga mananampalataya, manatiling matatag hanggang wakas sa kanilang pananampalataya. Ang sabi nga sa Hebrews chapter 3, verses 13 to 14, sa halip, magpaalalahanan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pang ngayon, upang walang sino mang madaya sa inyo ng kasalanan at sa gayoy maging matigas ang puso. Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain, kung mananatiling matatag hanggang sa wakas ang ating pananalig na ating ipinakita noong tayo'y unang sumampalataya. Kaya hindi pagkawala ng kaligtasan ang pinag-uusapan dito, kundi ang pagkawala ng mga pagpapalang laansana para sa mga taong tapat na sumusunod sa Diyos. Hindi pagkawala ng kaligtasan, pagkawala ng mga pagpapala. Pansinin natin ang sabi sa verses 7 and 8, kapag ngayon ang tinig ng Diyos ay narinig ninyo, huwag patigasin ang inyong mga puso tulad noong maghimagsik ang inyong mga ninuno doon sa ilang nang subukin nila ako. At kung ating maalala, ito ang ipinahayag sa unang babala sa Hebrews chapter 2 verses 1 at 3. Kaya nga, dapat lalo nating panghawakang mabuti ang mga narinig natin upang hindi tayo maligaw. Pansinin ninyo ang sabi, kapag ngayon ang tinig ng Diyos ay narinig ninyo, huwag patigasin ang inyong puso. At ang sabi sa Hebrews chapter 2 verse 1, kaya nga, dapat lalo nating panghawakang mabuti
ang mga narinig natin upang hindi tayo maligaw. At ang sabi pa sa verse 3, gayon din naman, paano tayo makakaiwas sa parusa kung hindi natin pahahalagahan ang napakadakilang kaligtasan ito? Ang Panginoon ang unang nagpahayag ng kaligtasan ito at ang mga nakarinig sa Kanya ang nagpatunay sa atin na ito'y totoo. Ang tamang pagpapahalaga sa kaligtasan ay ang panghawakang mabuti ang ating mga narinig. Ito ay upang hindi tayo maligaw. Ito ay upang makaiwas tayo sa parusa ng pagkawala ng mga pagpapala ng Diyos. Ayon pa nga kay J. Dwight Pentecost sa kanyang Faith That Endures, a Practical Commentary on the Book of Hebrews, rebellion causes the loss of promised blessings. The Jews of the Exodus generation responded in unbelief to the promises of God. Please notice that the people who had been redeemed by faith on the night of the first Passover did not lose their status as a redeemed nation, but they did forfeit the blessings and the privileges that were to have been theirs in the land, and they forfeited a life of peace and rest. Hindi katumbas ng pagkabulid sa impyerno ang hindi nila pagpasok sa lupang pangako. Iba ho yung ibig sabihin ng hindi pagpasok sa lupang pangako. Tandaan natin kahit na nga si Moises, hindi nakapasok sa lupang pangako. He was not allowed to enter the promised land because of his disobedience. But that does not mean that Moses was eternally doomed. Totoo na hindi nakapasok si Moises sa lupang pangako. Subalit hindi ibig sabihin na siya'y napahamak sa dagat-dagatang apoy. Kung hindi kaligtasan ang mawawala sa mananampalatayang tumalikod sa Diyos, ano yung mga pagpapalang maaaring mawala sa Kanya? May clue tayo sa Hebrews chapter 3, verse 17. At kanino nagalit ang Diyos sa loob ng 40 taon? Hindi ba't sa mga nagkasala at patay na nabuwal sa ilang? Hindi sila nakapasok sa lupang pangako, sila ay napahamak, sila ay namatay sa ilang. They died in the wilderness and failed to enter the promised land. Their disobedience led to their death. God had cut short their lives as a consequence of their stubbornness. Kaya lumalabas, pagkawala ng kanilang buhay, kamatayan dito sa lupa, ang kanilang naging kaparusahan. Kamatayan ang kanilang naging kaparusahan, hindi kapahamakan sa impyerno. Kaya dapat, ingat tayo sa pag-interpret sa mga talatang katulad ng Hebrews chapter 10, verse 39. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak, kundi sa mga may pananampalataya at naliligtas. Ano ang tinutukoy dito na kapahamakan? Ano ang tinutukoy dito na kaligtasan? Lumalabas na hindi ito kaligtasan mula sa impyerno o kapahamakan sa impyerno.
ang tinutukoy sa talatang ito. Ayon kay Dillow, the preserving of the soul is a common term for maintaining physical life. It never means go to heaven when you die. The context of Hebrews chapter 10, verses 26 to 38, refers to the possible execution of judgment in time on the sinning Christian. The judgment may include physical death or even worse, according to verse 28. To avoid the possibility of experiencing physical death as a result of sin, discipline resulting in ruin of one's physical life, one must persevere in faith. The danger is that he will not. Hindi naman agad babawian ng buhay ang mga mananampalatayang naghihimagsik. Lumalabas na may progression ang pagpalo ng Diyos, ang pagdidisiplina ng Diyos. Ayon nga sa 1 Corinthians 11, kapag tayo ay nakibahagi sa communion ng hindi nararapat, ang sabi sa verses 29 to 30, sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Yan ang dahilan kung bakit mahihina at sakitin ang marami sa inyo at may ilan ngang namatay na. Pansinin natin, magsisimula sa panghihina, magtutuloy sa pagkakasakit at matatapos sa pagkamatay. Gusto ko naman linawin na hindi lahat ng kahinaan, hindi lahat ng karamdaman, hindi lahat ng kamatayan ay dahil sa kasalanan. Ngunit, ang kasalanan maaring mahuwi sa kahinaan, karamdaman, at kamatayan. At hindi lang pagkawala ng buhay. Ang maaring mawala sa isang pananampalatayang hindi namumuhay sa pagsunod, sa pananampalatayang namumuhay sa pagkakasala. May iba pang mga pagpapala na maaring mawala sa kanya. Balikan natin ang Hebrews chapter 6, verse 8. Subalit kung mga damo at halamang matitinik ang tumutubo doon, walang kapuluhan ang lupang iyon at nanganganib pang sumpain ng Diyos at tupukin sa apoy. Ano ang ibig sabihin ng walang kabuluhan? Sa Griego, ayon sa The New Linguistic and Exegetical Key to the Greek New Testament, maaring ang kahulugan nito ay rejected as unusable. Kaya nga sabi ni David Allen sa kanyang komentaryo sa Hebrews, sa The New American Commentary, an exegetical and theological exposition of the Holy Scripture, it is not a final judgment in the sense of eternal loss. Temporally, this discipline involves loss of opportunity to go on to maturity in the Christian life, loss of effective service for Christ in this life, loss of the blessings of God that come from an obedient life, and in some cases perhaps premature physical death. Anong sabi? It is not a final judgment in the sense of eternal loss. Hindi pagkawala ng kaligtasan. Temporally, this discipline involves loss of opportunity to go on to maturity in the Christian life,
loss of effective service for Christ in this life, loss of the blessings of God that come from an obedient life, and in some cases perhaps premature physical death. Pagkawala ng pagkakataon na makapaglingkod ng epektibo sa Panginoon, pagkawala ng pagkakataon na lumago pa sa pananampalataya, pagkawala ng mga pagpapala na dapat sana'y laan sa mga sumusunod, at sa ilang pagkakataon, pagkawala ng buhay. Tandaan natin kasi na ang layunin kahit ng pagparusa ng Diyos sa mga mananampalatayang naghihimagsik, ang kanyang pagpapanumbalik. Hindi yung pagparusa lang. Kumbaga, ang may hawak ng pamalo ay ang kamay ng pagmamahal ng Diyos. Hindi ba ang sabi ko nga, sinusunog ang mga damo at iba pang halamang matitinik sa lupain upang muli itong pakinabangan sa pagtatanim. Yan ang ibig sabihin ng pagsunog sa lupain sa Hebrews chapter 6 verse 8. Ayon nga kay Yates, such a Christian can also expect a burning experience. It is interesting that in the illustration, the author uses from agriculture, the field is burned in order that it may later produce a good crop. After the field is burned of all its bad plants and seeds, it was hoped that it would later produce a good crop. That if a believer falls away and thus produces a bad spiritual crop, he can expect the discipline of God. God will do that in hopes that such a fallen believer will return to Him and walk in faith and obedience. Alam po ninyo, ang apoy, hindi lang ginagamit sa Biblia na pantukoy sa kapahamakan sa impyerno. Hindi ito tumutukoy lang sa kapahamakan ng mga hindi mananampalataya. Ang apoy ay ginagamit din sa Biblia na pantukoy sa pagtutuwid at paglilinis sa mga mananampalataya. In the context of Hebrews chapter 6 verses 7 and 8, the burning was for cleansing, not for condemnation. For cleansing, not for condemnation. Discipline is restorative, not merely punitive. Ang sabi nga sa Hebrews chapter 12 verse 11, habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Pagpapanumbalik ang layunin ng pagdidisiplina ng Diyos at hindi ito pagparusa lamang. Pagpapanumbalik ang layunin ng pagdidisiplina, hindi ito pagparusa lang. Bukod pa sa pagkawala ng mga pagpapala dito sa lupa, maaari ding pagkawala ng mga pabuya o gantimpala ng Diyos sa atin na ibibigay sana sa kanyang kaharian. Ang sabi nga sa Hebrews chapter 3 verse 14, sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain, kung mananatiling matatag hanggang sa wakas ang ating pananalig na ating ipinakita noong tayo'y unang sumampalataya. Ang tinutukoy po dito ay ang paghahari ng mga tapat na Kristiyano kasama ng Panginoong Hesukristo sa kanyang kaharian. Sapagkat ang sabi nga, they that overcome will rule with Christ in His kingdom. Ayon nga kay Yates,
this is not the same thing as going to heaven. Instead, it is a reward for believers who are faithful to the Lord. It involves inheriting the kingdom of God, which is different from entering the kingdom. It involves inheriting the kingdom of God, which is different from entering the kingdom. Those who obtain this inheritance will be the partners of Christ and will rule with Him. Iba po yung pagpasok sa kaharian ng Diyos, iba po yung pagmana sa kaharian ng Diyos. Hindi ho lahat ng mananampalataya ay maghaharing kasama ni Kristo, sapagkat ang sabi nga, they that overcome will rule with Him in His kingdom. You may be in the kingdom, but if you are not an overcomer, you will not reign with Christ. Ang kaligtasan po, tandaan nyo ay kaloob ng Diyos. Hindi po ito gantimpala o pabuya sa ating mabubuting gawa. Ngunit, matapos na tayo'y manampalataya, matapos na tayo'y magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan, may nakalaan na gantimpala naman ang Diyos para sa ating pagsunod sa Kanya. May pabuya para sa ating mga mabubuting gawa. Hindi lang naman ang kaligtasan masyut ka sa langit Ang nais ng Diyos, bukod sa kaligtasan, makatanggap tayo ng gantimpala mula sa Kanya. Kaya nga encouragement sa Hebrews chapter 6 verses 9 to 10, mga minamahal, kahit ganito ang sinasabi namin, natitiyak namin na nasa mas mabuti kayong kalagayan patungkol sa inyong kaligtasan. Makatarungan ang Diyos. Hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong ipinakita at hanggang ngayon ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Kaya kung tayo po ay pinanghihinaan ng loob, kung tayo po ay natutokso na tumalikod sa ating pananampalataya, kailangan nating manatiling tapat sa Diyos. Magpatuloy po tayo. Ayon sa Hebrews chapter 10, verse 32, alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan kung paanong kayo'y nagtiis ng matinding hirap matapos na kayo'y maliwanagan. Ngunit, hindi kayo nagpadaig. Kailangan nating patuloy na sumunod sa Panginoon. Ayon nga sa verses 34 to 36, alam ninyong higit na mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. Kaya't huwag kayong mawawalan ng pananampalataya sa Diyos, sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala para sa inyo. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang Kanyang ipinangako. Kaya hindi tungkol sa pagkawala ng kaligtasan ang tinutukoy sa Hebrews chapter 6 verses 4 to 6. Ito ay babala laban sa pagtalikod sa pananampalataya na maaring mauwi sa pagdidisiplina ng Diyos. At hindi lang pagdidisiplina, pagkawala pa ng ating mga gantimpala doon sa piling ng Diyos. Nawa, manatili po tayong tapat na sumusunod sa Diyos. Maraming pong salamat sa inyong pagsubaybay. Ako po, si Pastor Eric Cortez, nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.